Yan po yung ginagawa ng komisyon. So Oh, pag after counseling, legal advice, we coordinate with concerned agencies po, PAO o kung sino pa mang ahensya ng pamahalaan na dapat na umaksyon. Don't sa use the word kalagayan. counseling or legal advice. They don't need that. What they need is you telling them that you were wrongly accused based on your conversation with them, and then you'll do something to help them get the right justice. Okay. Like I said, counseling, they don't need counseling. Maaari pong mali lang yung aming Don't use the word counseling. characterization ng aming services, but this is the type of service actually that we provide. Pero sir, honestly, those people who are wrongly accused na We agree, nakakulong doon, they don't need counseling. Kasi wala naman silang kasalanan eh. Why would you counsel those people who are innocent? Thank you, Mr. Chair. I've been very supportive of the CHR because I know the CHR is an important agency in terms of helping the poor, the oppressed, get justice, and especially those people who cannot fend for themselves. Now, para sa akin, kailangan pa nga nilang kadagdagan ng budget. Nakita ko mali talagang budget ninyo at marami kayong ginagawa base po doon sa mga napalawanag nyo sa akin. Meron po akong konting katanungan. Yung sa sinabi nyong cases disposed, ang pagkakaintindi ko rito, yung mga kaso na naging successful yung prosecution hanggang sa conviction ng mga taong ng abuso sa mga mali nating kababayan. Am I right or mali ang pagkaintindi ko? Hindi po, Your Honor. These are disposals made by the commission determining whether or not there is a violation of human rights. Kasi po ang function Okay, ng sige, commission. naintindihan na kita sir, para mapabilis tayo. So ang tanong ko sa inyo, ilan na po yung kaso na na-file nyo against those people in authority na inabuso ang malilit nating kababayan na walang kasalanan na naging successful ang prosecution nyo hanggang sa ma-convict? Ilan na po? Especially mga police. Yes, Your Honor. Ilan po? Ito. And while you're looking at it, ilan na po ang mga nakakulong, especially sa mga city jail at hindi pa talaga napunta sa Muntinlupa, na they were wrongly prosecuted, na inyo pong napalabas, na inyo pong nasalba? Because even while we speak, I know for a fact, marami nakakulong dyan sa city jail, sa iba't ibang city jail, na they were wrongly accused. It just so happened na sila ay pobre, wala silang pera, at hindi sila masyado na asikaso ng PAO dahil overwhelmed din ng PAO, nakakulong sila. And of course, dahil mahirap sila, wala silang pambayad ng piyansa. So marami sa kanila nakakulong dyan for so many years dahil backlog na yung justice system natin, only to be found out after so many years na sila pala inosente. So I don't want that to happen na mag-aantay pa tayo na magdusa yung isang pobre na alibase wala siyang pang piyansa and wrongly convict, mag-stay siya sa city jail for so many years. So ilan na po yung mga presong katulad nila na banggit ko, or inmate should I say, na inyo pong nasalba, na inyo pong naipalabas? Yung sa una pong tanong ninyo, Yes, Your sir. Honor, yung case, ilan po yung mga kaso na naisampa? Na naging successful at hanggang sa ma-convict po yung mga ng abuso sa malilit nating mga kababayan. And I'm talking about policemen. Kasi iyan po kadalasan nireklamo sa programa ko, yung mga pulis na abusado na pinagtitripan yung mga pobre nating kababayan. Palibasa ay walang pera, madaling tiris-tirisin, tapak-tapakan ng kanilang mga karapatan. Medyo uminit ang ulo ko rito na sabi nyo, political rights. Why are you concerned about political rights when in fact, mas dapat pagtutunan yung pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman, halimbawa lamang, at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila ng isang sakong bigas. There are so many cases like that. Yun dapat ang tinututukan ninyo at dahil walang pampiyansa, nakakulong. You should protect the rights of the innocents. Those people who were accused by policemen na gumawa ng kasalanan na hindi naman. And I'll tell you, many times in the past, may pumupunta sa akin ng mga mahihirap na kababayan na ni-raid ng mga pulis ang kanilang mga bahay dahil lamang pinag-initan, may kagalit silang kapitbahay, lumapit sa pulis, ni-raid ang kanilang bahay at pinantahan, or ni-raid yung kanilang bahay nang walang warrant of arrest, or maling bahay ang napuntahan ng mga pulis, naghalogrog, binugbog yung mga nasa loob ng bahay. Those are the things that I'm interested. Wag yung mga nandyan sa kalye na nagrarally, nagsisigaw-sigaw, ibagsak ang gobyerno, etc., etc., and then nabugbog ng pulis,
okay lang yun. Their rights must be protected. But I'm more interested sa rights na mamahirap natin that does not have anything to do with politics. Hindi ko gusto ito, political rights. We share the same sentiments, Your Honor. So alisin ko na siguro itong political rights. Because these people, they have their own lawyers, especially itong mga nag-rally-rally, hindi naman sila mag-rally dyan kung wala silang mga backers. Apo, papaliwanag ko lamang po yung kung bakit civil and political rights. Sapagkat ito po ay yung mandatong ibinigay ng ating saligang batas sa komisyon. Number 1 po yun sa ating mandato to investigate violation of human rights, violation involving civil and political rights. Yun po yung ibinigay ho sa ating mandato ng ating saligang batas. But despite I understand, sir. Despite that po, we are doing monitoring, investigative monitoring, and okay, kaya na po sa tanong sa mga civil, economic, social, political rights po. Ilan na po yung mga kasong na isampa nyo sa mga abusadong pulis na nang-api ng mga pobre nating kababayan na walang kasalanan na yung pulis na sinampahan nyo ng kaso ay nakulong o nasibak sa pwesto? Ako nakagawa na ako noon at hindi ako taga-human rights. Kayo po, ilan? Meron ho kaming kaso totaling to, noong 2023 po, meron akong 553 cases. Ano po yung 500 cases? Hindi ko may bibigay sa inyo yung, pwede ho namin may submit later yung sa mga police. Na-convict ho ba yun? Hindi ho kasi sa amin ang ang prosecution. We don't have the prosecutorial function. Yeah, pero siyempre monitoring. We monitor. Yes, yung pag sinampan yung kaso, atras na kayo, hindi pwede. Dapat tutukan nyo from start to finish. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng komisyon na okay, ilan po yung kayo po ang nag-cause nang galing sa inyo yung pagsasampa ng kaso, ulit gagamitin natin yung sukatan, yung mga abusadong pulis na nang-api ng mga pobre nating kababayan. Ilan po doon sa mga pulis na yon, because of you, because of your assistance, because of the budget that was given to you by the government, ilan po mga pulis ang na-demote or na-suspinde or better off nakulong? Meron po ba? Meron ho kami, kaya lang hindi ready po ngayon yun. We can submit it to you. Ang meron ho, pwede kong i-cite sa ngayon ay concerning police officer involved in extrajudicial killings, Your Honor. 3 pong kaso ito kung saan ang komisyon ay tumulong doon sa mga biktima. 3 pong kaso ng conviction on extrajudicial killing in relation to the drug war. Okay. So yung pong mga iba po, pwede ko namin isubmit sa inyo yung detalye, disaggregated kung sino ho yung mga respondents. Kasi yung number po namin dito ay aggregated na po siya. Iba-ibang klase ng respondents po. Yeah. Sangayon po ako dyan, very important, tutukan niyo po yan yung kasong EKJ. Okay? Na ayon sa mga pulis, sila po ay sangkot halimbawa sa droga. Sila po ay nasa watch list na in some cases talaga naman sangkot talaga sa droga yung mga taong yon. Nagkataon lang, nung mahuli ng pulis, imbis na dalhin sa korte, pinatay. Dapat hindi. Again, mas interesado pa rin po ako doon sa mga pobre nating kababayan na pinasok yung bahay nang walang kasalanan, na pagtripan lang, prinantahan, at pagkatapos nakulong, at it so happen, yung kinulong na yun ay padre de pamilya. And because of that, apektado yung buong family. Mas importante po sa akin yun. Although lahat ng binanggit yung importante, pero ito for me, mas importante because every month, meron akong ganitong klaseng kaso na mga mahirap nating kababayan na napagtitipan ng mga pulis, inaabuso, na walang kasalanan, malinis, hindi sila involved sa drugs, wala silang criminal records, wala. Napagtipan lang at gusto lang kikila ng mga pulis. Yun ang para sa akin ay importante because he who has less in life should have more in law. Alam niyo po. Yes, John. Okay, how many cases of this nature has been reported to the commission? Wala ko kaming ready data ngayon kasi hindi ho disaggregated yung data namin. We can submit it the data information to you. Okay, sige, EJK, yung EJK, extrajudicial killings. Sige, ilan? Ilan yung successful? Sa EJK po, sabi ko 3 po yung conviction na kung saan tumulong ho ang commission. Okay, 3. And we are still monitoring some of the cases. Now, how about hindi EJK, yung mga nabanggit kong senaryo o mga kaso? City Jail, ang dami po dyan. Sabi niyo na pumapasyal kayo sa City Jail, Jail Visitations Assistance. Pag pumapasyal po kayo sa mga City Jail, ano pong ginagawa ninyo doon? Ang main purpose po ng pag-visit ng commission sa mga kulungan ay accommodation, kung tama yung pagkain, tama po. Maayos ang treatment. Conditions. Okay, good yan. Very good. Now, and prevention of torture po and correct.
Exactly, I like that. I appreciate that. However, again, babalik ako dun sa original na question ko at original na sinabi ko, marami dyan sa city jail. You know that. Everybody knows that. Even the courts knows that. Maraming inosente ngayon na nakapit sa city jail. Napagbintangan. Walang proper legal assistance na tuluyan. Alam niyo naman siguro yung proseso ng yung Yes, Your Honor. inquest. Apo, Hindi ko na babanggitin. apo. Dati naman po akong piskal. Thank you. Alam ko po. Di ba? Dispatch and dispatch. Sige, kulong ka dyan, kulong ka dyan, kulong ka dyan. Without proper investigation. Now, walang pampiyansa yung pobreng wrongly accused. Mabubulok sa bilangguan yon ng matagal. Although later on siguro, pag nagkaroon ng time yung judge, pakawalan na natin to kasi wala naman talaga kasalanan. As a matter of fact, I have a friend in Puerto Princesa City, Palawan, na gano'n ang experience niya. Nagdusa siya ng 6 years sa city jail. Wrongly accused by the police. Napagtripan lang. Pero para lamang merong maisabing accomplishment. And then yung judge kasi, overwhelmed, yung kaso inuurong hanggang umabot ng 6 years. Walang pampiyansa. Yun ang sinasabi ko. Ilan na sa mga ganong klaseng person deprived of liberty o nasa city jail ngayon na sa pagbisita nyo, na pag-alaman nyo na wala naman pala talagang kasalanan to, wala naman talaga itong pampiyansa, kailangan ipaglaban namin. Ako, hindi sa pagmamayabang, ilan na tao na napiyansahan ko. Dahil lumalaman ko na wala talagang kasalanan, ako mismo nag-post ng bail. Kayo po, syempre, ayoko naman post kayo ng post ng bail, maubos ang budget nyo na, wala naman kayong budget sa ganun. Ang akin na lang, ilan yung mga wrongly accused na inosente na sa city jail, nang dahil sa tulong ninyo, napawalang sala o napabilis yung proseso, yung pagtakbo ng kaso sa korte at napawalang sala o napalabas. Ilan po? Wala po akong data sa ngayon, but we commit to ensure that we submit it to you. Ang gusto ko lang... You should have. Yes, Your Honor. We will just disaggregate the data that we have and submit them to you. Ang papaliwanag ko lamang during our visit, aside from the anti-torture drive of the Commission and the inspection of the facilities and the condition of the PDLs, ang binibigay ho naming assistance sa mga persons deprived of liberty consists of legal advice, counseling, psychosocial services, case follow-ups, and monitoring, linkages with the families. Teka muna, legal advice. So binibigyan ng legal advice yung preso. Opo. It's not worth anything. Doon sa pobreng preso, advice nyo, ito yung karapatan nyo, sabi-sabi nyo. Kaya nga siya nandun Hindi lang po dahil yung kanyang karapatan natapakan eh. Hindi, you are there not only to tell him what is karapatan, Yes. what is his karapatan, you were there para siguraduhin yung kanyang karapatan ay protektahan at makakuha siya ng pakinabang. We agree, sa Your inyo. Honor. We Huwag agree, lang Your po Honor. yung laway. Tama po. We agree, Your Honor. Kasi yung sabi mo, Support po kasi yung legal Commission. advice, that's laway. Tama That's po. not worth anything. Pero kaya ho ang komisyon ay nagsasagawa ng ganito bilang suporta po. Dahil alam ho natin na ang mga abogado nakapiit o may pending na kaso ay meron hong mga abogado po sila. Sila po yung nire-representa maaari ng mga private lawyers or public attorney. Hindi po ang CHR. Let's not talk about yung private lawyers. Let's talk about yung mga pobre na nirepresent Apo. ng PAO. And alam Yes. naman natin, overwhelmed ang PAO din. So, bukisita kayo para bigyan sila ng legal advice. Like I said, for the second time, it ain't worth nothing. Yung pagbibigay mo ng advice sa isang pobreng, halimbawa, balot vendor na nakulong, wrongly accused, pagbibigay sa kanyang legal advice, wala siyang pakinabang doon. Ang gusto ko, yung sasabihin mo sa kanya, ba't ka nakulong? Ito po, kaya ako nakinulong, napagbintangan ako, tutulungan kita na mailabas kita rito dahil mali pala yung pagka-inquest sa iyo. Yun ang gusto ko marinig. We don't have that service, Your Honor. Then you should have. Yan po ay If you need binibigay- budget, then I'll support Yeah. your agency na magkaroon Well, ng budget. That's yeah. more important than legal advice. Kasi again, legal advice is laway. If you will be supporting the commission, Your Honor, we will be glad to perform the function. Ginagawa naman po namin yung makakaya namin, kaya lang hindi ho kami wala ho kaming personality to represent the per PDLs in court. Alright, sige. So, pupunta kayo doon. I-analyze nyo. Alam ba, may tataas ng kamay. Sir, talaga inosente po ako, sir. Hindi talaga ako nagnakaw, sir. Baka pwede niyo po tingnan yung kaso ko. Look at the case or cases of those people who approach you. And then, babalikan niyo yung PAO. PAO,
pinag-aralan namin to. Talaga inosente to, ba't di mo dinipensa? In fact, meron akong ganun mga kaso noon na kinukul attention ko yung Pau, this person was wrongly accused, or Pau, nung in-inquest to, wala kayo doon. Tama po. Because I understand you're overwhelmed kayo. Yung mga ganong klase, and then, obligahin yung Pau na magtulungan tayo rito, gusto ko mapalabas to because nung in-inquest siya, walang Pau lawyer at talagang mali yung kanyang pag-accuse sa kanya at inosente talaga siya. Meron kayong ganon? Yeah, yan po yung ginagawa ng komisyon. So So, pag after counseling, legal advice, we coordinate with concerned agencies po, PAO o kung sino pa mang ahensya ng pamahalaan na dapat na umaksyon. Don't use the word counseling or legal advice. They don't need that. What they need is you telling them that you were wrongly accused based on your conversation with them, and then you'll do something to help them get the right justice. Okay. Like I said, counseling, they don't need counseling. Maaari pong mali lang yung aming And don't use the word counseling. characterization ng aming services, but this is the type of service actually that we provide. Pero sir, honestly, those people who are wrongly accused na We agree, nakakulong doon, they don't need counseling. Kasi wala naman silang kasalanan eh. Why would you counsel those people who are innocent? The people na ika-counsel nyo ay yung talagang loko-loko at ibibigyan nyo ng counseling, mapabait ka na dito sa kulungan, pag inapik ka, kami bahala sa'yo. Yun. Pero ang pinag-usapan natin dito, yung mga taong walang kasalanan na nakukulong doon dahil walang pampiyansa, tuloy-tuloy pagkakulong. Yun yung gusto ko na hanapin nyo kung ilan sila, one at a time, pwede, coordinate with PAO, and then alabasin nyo sila. Meron po kaming ganong Ilan na pong we have 1,252. 1,000, 252. and I need those names and I need those records kung We talagang will totoo. provide them to you. 1,552 na naipalabas nyo. 252, not necessarily iba-iba ho siya, but not necessarily na ipalabas, but we have referred their cases to appropriate agencies of the government. Okay, and then what happened? You referred their cases? Iba-iba po yung nature ng referral. Kaya So, paano nga pwede- nangyari doon sa mga ni-refer yung cases sa kanila, sa iba't ibang agency? Yeah, I know, 1,000, that's a big number, which it sounds very nice. So, yung to ilan me. po dito, referral sa Board of Pardons and Parole for early release. Ano ibang? Now, sir, nakikinig ka sa akin pero hindi Opo. ba ako napapakinggan? And then, Pardon, so ibig sabihin, aaminin ng tao kahit na wala siyang kasalanan na, yes, may kasalanan ko. For you to get a pardon, you should first admit to the fact that you are guilty of as charged, and you should be convicted first. So, hindi. Ang gusto ko, sir, yung mga taong walang kasalanan for the nth time. Walang kasalanan simply because pobre sila, napunta sa city jail at walang pampiyansa dahil ang piyansa nila is 20,000 o 50,000 at nabubulok doon. Yun ang gusto ko i-identify ninyo and then get them out of there. We will submit, Your Honor, kung i-disaggregate lang po namin yung hindi ako ready sagutin yung ang hinihingi yung data kung ilan yung natulungan na walang sala. Kasi sa'yo sabi mo counseling. That counseling, leave it to the prison authorities para i-counsel sila o part of the rehabilitation program. Siguro yung mga pastor na pupunta doon, ika-counsel sila. Trabaho ng mga pastor yun. Trabaho ng mga social worker yun. Hindi niyo po trabaho yun mag-counsel. Ang trabaho niyo is protektahan yung kanilang karapatan, siguraduhin na maayos yung pagkain, maayos yung accommodation, okay yun. And very important, yung mga walang sala, matulungan yung mapalabas. At yung mga nag-wrongly accused sa mga inosente kababayan natin, makasuhan ninyo, mabawian ng pobreng na nakulong hanggang sa kung hindi masibak o makulong. Yun po Yes, yung- yes, Your Honor. We will look into your concern, Your Honor, and we will look into the possibility of integrating that function Thank into you. our Thank you. visitorial function. And then, most recently, meron ka mga kaso sa radyo nilapit sa akin na yung mga preso, yung mga suspect, dinala sa kulungan ng mga pulis. And then, sasabihin na nagpakamatay, nagbigti, o inatake sa puso, pero wag ka. Hindi naman pala. Dahil, yung mga pulis mismo, pinapayagan na bugbugin yun ng mga kapag-inmate dahil may nag-utos. Yung mga ganun ba? So, hindi ka interesado kapag may mga
napapabalita kayong mga suspect na namamatay sa city jail with questionable circumstances. So dapat yun, inimbestigan nyo rin. Iniimbestigahan po namin yan. In fact, dapat ho ang mga PITAN ay nagsasubmit ng listahan ng mga namatay while in detention. They do that? Dapat po. Okay, Dapat dapat. po. Iba po yung dapat. Iba po yung they are doing it. And I'm gonna tell you, I know for a fact that they don't and they are not. Because you don't have a system that will obligate them to do so. Actually, Ako mismo sa programa ko sa radyo, ilan na po, hindi ko nang bilang, na yung mga may namamatay sa mga kulungan ng mga presinto na questionable yung pagkamatay. Sasabihin, nagbigti. Ang saya-saya lang, tumawag sa misis niya. Oh, darling, okay naman ako rito, baka lalabas na ako bukas, etc. etc. And then, kinagabihan, nagbigti. O inatake sa puso, tapos sasabihin, inatake sa puso. Yung pala, binugbog na. Yung mga ganun. yes, Your Honor. Interesado rin po ang komisyon doon. In fact, sa ngayon ho, meron kaming dinedevelop na protocol sa amin hong opisina Ano po yung on protocol? death under custody. How to handle, how to process, and Meron po kayo protocol. Ano po yung protocol niyo? ongoing po yung development Ano namin. nga po? Ano pong klaseng protocol? Development of protocol of death under custody. Ano ho yung proseso? Define that development. Yung sinasabi niya, development. Nagsasagawa ho kami ng aming manual on how to handle deaths under custody. Sir, Sa ngayon po, dahil ganito na, turuan kita. Gawa kayo ng MOA, Memorandum of Agreement, sa PNP, sa kataas-taasan ng PNP, na kapag merong namatay na inmate while in their custody, while in their presinto, mag-submit sa inyo ng report para imbestigahan nyo. Tama ba ako? Tama ako, sir. Tama po. Thank you. And sa ngayon po, meron naman kaming MOA with Bureau of Corrections and the Bureau of Jail Management Penology. Sir, iba po yung Bureau of Corrections. Yung Bureau of Corrections, yan yung po yung sa ano na. Opo, and we're working with Ang MOA with sinasabi PNP. ko, Or, sir, palagi tayo magkalihis. Sorry, sir, ha. Ang sinasabi ko, yung mga presinto na may mga kulungan, police precinct, doon po maraming nangyaring kabalagahan. Doon po maraming nangyaring na namamatay ang mga inmates, yung mga suspect. Yun po yun. So, gawa kayo ng Memorandum of Agreement sa PNP or sa DILG na kapag merong namatay na suspect sa loob ng presinto na under custody ng mga police, mag-submit sa inyo lahat all over the Philippines. And then, iimbestigahan nyo. Maraming nangyaring gano'n. Now, if you need budget for that, pagtutulungan namin sa Senado, bigyan ka ng budget. thank you, Your Honor. Hindi yung para political rights. Come on. Okay na sa atin, tulungan yung mga nag-rally dyan, mga tumatambling-tambling dyan, and pag nabugbog sila dahil nag-rally-rally, tulungan nyo sila. Pero huwag nyo kalimutan tulungan din yung mga pobre nating kababayan na inabuso ng mga pulis na yung kanilang karapatan tinapaktapakan. And simply because wala silang pera, pangbayad sa maayos na abogado, o wala silang pampiyansa, marami sa kanila ngayon, and you know this, right? Yes, sure. Nakapiit sa mga city jails. Opo. And yung pong Kaya yung babalik ko sa tanong ko ngayon, ilan po sa mga ganong klaseng sitwasyon, mas kababayan natin, ng mga pobre, na naipalabas ninyo? we will submit the So wala kayong records niya? Sa ngayon po, hindi po ready yung aming, hindi po kasi siya disaggregated. But we will Okay. submit them to you as soon as possible, Your Honor. Yung pong tungkol sa MOA with the Philippine National Police. Or the DILG? It's on the works, Your Honor. It's on the Actually, opo, meron hong usapan na ang PNP even months before and the CHR upang magkaroon ng MOA and Dapat data sharing. bilisan nyo, dapat kahapon pa yun or last year pa. You should have brought all the records. You're coming here in the budget hearing unprepared. Actually, we are very much interested na mas pirmahan na po yun. Kasi sir, pustahan tayo. Every month, may namamatay na mga suspect sa iba't ibang presinto sa Pilipinas na questionable ang pagkamatay. Yun ang dapat tinututukan ninyo. Yes, Your Honor. We agree. Di ba? Yun yun. Among other rights. And then, gagawa ka ng inspection, siguraduhin nyo na may mga CCTV working, yung mga CCTV sa bawat jail cells. That's why we iba't ibang support presinto. your bill, Your Honor, on the Exactly. installation of CCTV in jail Yes. facilities. Yun po yung sa akin. 27,456,000 ang hiningi nyo for visitation in places of detention and rehabilitation facilities.
Okay yan. Good na good sa akin to. Kaya Thank lang, you, Your Honor. kailangan meron talaga kayong objective. And what is that objective? Objective I'm talking about, yung mga ma-identify nyo yung mga inosente, na alam nyo inosente after talking to them and doing some research on their cases. And then mapapalabas nyo. Tinatanong kita, sabi mo, ni-refer nyo, sabi, pardon. Among others, Your Honor, among No. others. But we will submit that. May mga kasalanan yun. Yes, Your Forget Honor. about those people na may kasalanan. Gumawa sila ng kasalanan, dapat pagbayaran nila yung kanilang kasalanan sa loob ng kulungan. Ang sinasabi ko, walang kasalanan. Yes, Your Honor. So, sa susunod na hearing po, magsasabit kayo sa akin ng ganung Yes, records. Your Honor. And then may pag-usap kayo sa DILG at saka sa PNP. Para, Yes, Your Honor. Okay. Ongoing naman na po yung discussion namin with the Philippine National Police on the MOA. Yun lang po sa akin. At teka muna, financial assistance to the victims. Ano po klase ng financial assistance? Ay, ito muna. Human rights clearance. Bakit po kailangan ng clearance? Clearance po ito ng law enforcement uniform service actually, Your Honor. Yung PNP. PNP, Armed Forces, Bibigyan yung PNP. clearance para sa korte. Para sa gamitin ng mga polis. Mostly, hinihingi po nila yan for training, travel abroad, participation in UN peacekeeping missions, Okay. and others. So I'm interested. So paano malaman na yung police na nabigyan nyo ng human rights clearance ay malinis talaga at walang kaso? Dependent po yung aming issuance of clearance sa aming database of cases. So sa database. So, kung meron ho siyang kaso na iniimbestigahan or naimbestigahan ng komisyon, lalabas ho doon kung may Sige. kaso siya. Financial assistance to victims, pera. Sino-sino po itong mga victims na ito? Ito ho yung mga biktima na mostly grave human rights abuses, Your Honor. This involves violation on child rights, gender-based violence, Okay. right to life, security cases involving disappearances, mga arbitrary arrest, detentions. Sa ngayon po, 10,000 for victims. It's not sufficient I don't think actually. so. Kulang yun, Mr. Chair. It's not. Previously, Your Honor, the last commission was able to give a higher amount because Ganito, the Senate Attorney, provided higher budget. do this for me and I'll do something for you and we'll do something for you. I-submit mo sa akin yung records na mga request ko. And then ipaglalapan ko kayo, pipitas ako sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman masyado nagpa-perform para i-transfer sa inyo. How's that? Thank you, Your Honor. We And I've done that will before, do that, Your Honor. and I can do that again. Basta sundin mo lang yung mga sinabi ko alang-alang sa balit nating kababayan. Yes, Your Honor. We will do that. Di ba? Dahil, like I said, And thank you for the support, Your Honor. supportive po ako sa inyo. So, yung questioning ko, line of questioning ko, gusto ko lang malaman kung talagang nag-work itong sistema ninyo. Okay? Thank you, Your Honor. Yes, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Annalisa Revalo, every Filipinos deserve equal protection under the Constitution, not just drug lords and NPA. Pahayag naman ni Vicky Slayman, Senator Tulfo, we thank you for all your concern. Gisahin niyo po ng todo ang namumuno sa CHR. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Pulding Magbuhos, maswerte po ang taong bayan na may nag-iisang senador na tunay, tapat at balanse ang pananaw na lingkod bayan. Mabuhay po kayo at maraming salamat po Senador Tulfo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.